Taon-taon ang problema ang mga siksikang silid paaralan, kakulangan sa mga guro at umano'y mababang kalidad ng edukasyon. Ngayong magkakaroon ng bagong kalihim ang Department of Education, magkakaroon na rin kaya ng reforma? Narito ang special report. We will not let a student's financial constraints be an hindrance to his or her education. Yan ang naging pangako ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang huling SONA. Pero ramdam kaya yan ng mga mag-aaral at mga magulang? This prologue tells you that procrastination is a time of wasted. Naintindihan mo siya habang binabasa mo siya? Naintindihan mo po. Pero mahirap i-pronounce yung word. Ibang words po. Tulad ng procrastination. 18 taong gulang na ang tatawagin nating si Joseph. Incoming grade 11 pa lang siya, pero sa edad niya, dapat ay magkukolehiyo na siya. Dati na raw siyang hirap magbasa at matuto, kaya nga ilang beses na rin siyang umulit ng grade level. Parang naiinggit din. Isip ko, patapos na sila. Kasi ako dito, nagsimula pa lang din. Isa lamang siya sa 90% ng mga batang Pilipino na nahihirapan daw sa pagbabasa ayon sa World Bank. Sa isa pang pag-aaral, kulelat pa rin ang Pilipinas sa pagbabasa, pati sa math at science. 2022 ginawa ang pag-aaral na yan na inilabas ng Program for International Student Assessment o PISA noong isang taon. Halos 4 na taon lang ang pagitan sa huli nilang pag-aaral. Ayon sa isang opisyal ng DepEd, ibig sabihin raw niyan, huli sa pag-aaral ng 5 hanggang 6 na taon ang isang Pilipinong estudyante. So inaral namin ang curriculum ng teacher education. Hindi talaga naturuan ang mga teachers natin paano magturo ng pagbabasa. Kasi nga, masyado tayong academic and nagsasalamin ng paradigm na very traditional na, again, memorization. No? Pero kailangan kasi yung grades 11 to 12 especially, hindi nga lang grades 11 to 12, di ba? Kahit earlier years, ano na yan, dapat ready na sila para magtrabaho. Kada pasukan lang, problema ang siksikan ng mga silid-aralan, pati mga guro, mahigit 70,000 pa ang kulang. Pag-aaralan na rin daw ng gobyerno ang pagrepaso sa kasalukuyang curriculum na umano'y hindi naman naging sagot para mapunan ang pagdagdag sa working force ng bansa. It's a crisis because pag hindi mataas ang pag-iisip ng mga mamamayan, ang bansa natin ay magsisuffer din in the future. No? So wala tayong mga thinkers, wala tayong problem solvers sa bansa natin. Tila mana-mana na ang mga problema sa sektor ng edukasyon. Bawat SONA ng Pangulo, may mga pangakong reforma. Sa pagkakatalaga ng bagong kalihim ng DepEd na si Senador Sani Angara, makakuha kaya siya ng magandang grado o baka naman pasang-awa pa rin? Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.